Naparito, dahil po sa inyong awat, pagmamahal sa aming Panginoon na kami ay patuloy na may sapat na kalakasan. Lord, at tamang kaisipan. At Lord, hindi kami nagkukulang. Balit Lord, patuloy mo ibinubuhos ang iyong provision sa amin, Panginoon. Araw-araw. Amen. At yung patuloy na pag-iingat, Panginoon, sa amin. Proteksyon na ginagawa sa amin. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na sila ay patuloy mong inaabot sa iyong mapagpalang kamay. At sa araw po ito, Lord, ay muli kami ay lumulod sa iyo, sa Espiritu. At nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo. Lord, nagbibigay, Panginoon, ng aming pong pagsamba sa iyo. Sapagkat karapat dapat kang purihin, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, as we celebrate Resurrection Day today, Yes, Lord. may we be reminded, Lord, of your goodness. And your life as an example, Lord, of how we should live our lives here on earth. Amen. That we may continue to overcome and be victorious in Amen. every way that we go through. Na anumang mga bagay, mga hadlang ay iharap ang kalaban sa aming harapan ay kaya namin itong lampasan. Amen. Hindi dahil sa aming kabutihan, hindi dahil sa aming pong kakayanan, kundi dahil po sa inyong buhay. Your resurrection power that continue to work in us. Amen. Hallelujah. Lord, we celebrate your life, your death and resurrection. Hallelujah. And we give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Today ay Resurrection Day. Di ba? Amen. Or Easter Day. Yes. Ito ay isang araw na patuloy na continuously we are celebrating this because it's the day of victory. Amen. Of course, alam natin na ang Diyos natin ay victorious. Ngunit sa resurrection po ng ating Panginoon, yung muling pagbangon mula sa kamatayan, ay ito isang testimonya na ang ating Diyos sa katawan ni Kristo ay napagtagumpayan ng lahat ng gawain ng diablo. Amen? Anything and everything that the devil has done to mankind since the day Adam and Eve were deceived and fell short because they sinned. Amen? God's answer is the incarnation, the death, the burial, and the resurrection and ascension. That is the culmination of God's promise. Amen. So everything that was promised by the Lord through His Word, amen, has been proven to be now yes and amen. Nung nag-resurrect po si Lord, lahat po ay nakapaloob po doon dahil ang ating Panginoon ay embodies the promises of God. And so when He resurrected, everything that was promised is now alive. Ibig sabihin, buhay po ang lahat ng pangako. At sa ating pong pananampalataya ay lalabas po sa ating kapahayagan ng buhay natin sapagkat siya ang naghahayag sa pamamagitan natin. And resurrection is the way to display. Amen? Amen. Alam po ninyo na sabi nga ni Lord sa John chapter 11, when He said that I am the truth, the way, the truth, and life. Di ba? And sabi pa nga niya, I am the resurrection and life. Amen. Hindi pa nga siya namamatay at muling nabuhay, ay siya na yung resurrection. Alam niyo, pinatunayan niya how? After the resurrection or after the death
of the Lord on the cross. Pagkapatay, alam niyo, the moment He breathed His last breath, He breathed His last breath, ay lumindol. Yeah. Di ba? Nagdilim at saka lumindol. At alam natin na nung paglindol, nasira po yung temple at nahati po yung pilon. The curtain that separates the holy from the holy of holies. Yeah. Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin ay malaya nang lumapit ang tao sa Diyos na hindi na kailangan ng pare. Sapagkat meron na tayong perpetual na pare sa persona ni Lord Jesus Christ, who is alive, interceding for us. At alam po ninyo na yung pong mga santo or mga mananampalataya na nasa libingan na, amen, ay actually nag-crack yung yung tomb nila, yung Nicho. yung kung saan sila nilibing. At sila ay bumangon muli. They resurrected. Tingnan po natin sa Matthew chapter 27 verses 52. Just to demonstrate. So sabi po dito, sa verse 50, Jesus passionately cried out, took his last breath, and gave up his spirit. Verse 50, chapter 27 of Matthew. At that moment, the veil in the Holy of Holies was torn in two from top to bottom. And then sabi po dito, the earth shook violently, rocks were violently split apart. And this verse 52, and graves were opened. Then many of the holy ones who had died were brought back to life and came out of the graves. Ibig sabihin po, pagkamatay ni Lord, napurebahan na siya yung resurrection. Amen. Why? Yun po yung alam nyo na yung sabi dito na itong mga namatay na muling nabuhay. Yung pong mga those who were dead who believe in Christ ay bumangon muli. Amen. Sabi, of course, they died again. Amen? Kasi hindi naman, yung resurrection nila is the physical. Yeah. Just to show the truth that Jesus is the resurrection. Amen. Isa-isa ito sa mga ebidensya na ang mga salita ng Panginoon na ay katotohanan nung sinabi niyang siya po ay ang resurrection. At throughout po ng kanyang buhay, ay pinamalas niya ito. Sapagkat lahat ng gawain ng dyablo ay naninigay. Ibig sabihin, nababaliwala sa pamamagitan ng trabaho ng ating Panginoon. Di ba, nung siya nabalakad pa sa mundong ito, lahat po ng mga may sakit na dinala po sa kanya ay walang pinaalis na hindi gumaling. Amen. Sabi doon, everyone who came to Him were delivered, were healed, were set free. Were freed from demonic oppression. Di ba? Amen. Yung mga patay, bumangon muli. Marami pa, ilan yung mga example, at hindi lang po yung naka-record po sa Gospels na ginawa ni Lord. Hindi lang po yung mga bumangon na sa mga patay. Kundi marami ang hindi na record. Pero everywhere He goes, ay may bumabangon mula sa patay. Amen. That's why He is the resurrection. Di ba? Amen. At yun po yung pinatuloy niya, example po yung si Lazarus. Amen. Alam po natin yung kapatid po ni Mary at saka ni Martha. Di ba? Amen. At doon dumating siya, anong sabi ng mga magkapatid? Sinisisi niya na si Lord. Yeah. Sabi, sana kung dumating ka na maaga, Buhay. hindi na sana namatay ang kapatid namin. Di ba? Pero anong sabi ni Lord? Hindi siya namatay, tutulog lang. Of course, yun po yung description ni Lord sa atin. Kung tayo po ay pumanaw na, natutulog lang tayo sa panahon ni Lord. Amen. Kasi buhay ang ating pong kaluluwa. Yeah.
na nasa Kanya. Amen. 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 Because He owns us. And a time is coming when we will be given the body that does not die anymore, Yeah. that Amen. does not grow old anymore, Amen. that does not know sickness anymore. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So what I'm telling is here, resurrection is a reality. At throughout po sa scripture, sa mga epistles or letters ng mga apostles at mga writers of the Bible, yung New Testament, after the Gospel, ay yun po yung pinatunayan. Yun po yung pinatunayan. At yun po yung discuss nila, pinapaliwanag. But actually, let us go to Philippians chapter 3. Verse 9 to 11. Sabi po ni Paul dito, my passion sa TPT, my passion is to be consumed with Him and not cling to my own righteousness based on keeping the written law. My only righteousness will be His, based on the faithfulness of Jesus Christ, the very righteousness that comes from God. And verse 10 says, and I continually long to know the wonders of Jesus and to experience the overflowing power of His resurrection working in me. I will be one with Him in His sufferings and become like Him in His death. And then verse 11, only then will I be able to experience complete oneness with Him in His resurrection from the realm of death. Sabi po ni Paul, very passionate siya na malaman yung kapangyarihan ng resurrection, yung muling pagkabangon sa kamatayan. Bakit? Para sa ganon, kasi in knowing ang sinasabi ko dito, hindi lang yung alam sa isip. Kaya sabi ko dito, para ma-experience ko ang ultimate na kagustuhan ng Diyos na kung saan ay nakiisa na ako sa Kanya sa lahat. Ibig sabihin, mula sa Kanyang pagkabuhay, sa kapangyarihan na umiiral sa buhay ni Kristo na nasa akin. At sabi niya, from the realm of death, being risen from the realm of death. So right now, mga kapatid, hindi pa tayo nawawala sa katawan na ito dahil buhay pa tayo, humihinga pa tayo, kumakain tayo, nagugutom tayo, napapagod tayo, nagkakasakit tayo, gumagaling tayo. Lahat po ng na-experience ng tao. Di mo ba? Amen. Masaya tayo, minsan malungkot. Yeah. Pero praise God, sapagkat nanatili po tayong may buhay ng pag-asa ng dahil kay Kristo Jesus natin. Amen. Amen. At yun po yung nagpapanatili sa atin na lumalakad na may pagnanasa lagi. Sapagkat yung buhay na nasa atin ay siya pong lagi nagbibigay ng buhay sa atin, yung pag-asang buhay. Upang mapanatili tayo sa daan landas na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. So sabi po ni Paul, para sa ganun, alam niyo yung knowledge, pagka nalaman mo yung katotohanan at lalakaran mo, then mararanasan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos na totoo pala. Kaya sabi ito, magkakaroon ako ng pakikisa sa Kanya sa lahat ng mga experience sa ibang trabaho ng power ng resurrection na nasa akin. Kaya sabi ni Lord, walang imposible doon sa mga naniniwala at nananampalataya kay Kristo. Amen. Amen. Kung kaya si Lord, believe na believe. Hindi siya nawawa, hindi siya nagdududa.
na kaya natin gawin ang lahat ng ginawa niya. Amen. 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 Yun po yung power of resurrection. He is so confident because he has already naisali na sa atin, na-infuse na sa atin yung kapangyarihan na yun sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen. 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 Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Let's go to Romans chapter 6. Verse 1 to 14. Let's go to that. Alam niyo sa chapter 5, tinuro, binabahagi po ni Paul yung kahirapan ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sabi po sa verse, sa chapter 6, sabi niya, so what do we do then? Kasi nung naranasan niyo yung kayamanan ng biyaya ng Diyos, in-explain niya yung biyaya, the grace of God. So sabi niya, so what do we do then? Anong gagawin natin? Dahil habang tayo ay nagkakasala, lalo palang sumasagana ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya, so what do we do then? Do we persist in sin? So that God's kindness and grace will increase. What a terrible thought. Kasi alam po niyo, kung ikaw ay ligtas, hindi yan tayo ng pag-iisip mo. Yeah. Para bang dahil libre, sige, kain ka ng kain. Mabubunda. Ang nagbibigay sa ito, yung umiira sa yung libreng isip. Kagaya nito, dahil habang ikaw ay nagkakasala, sumasabay din na tumataas yung grasya ng Diyos. Tinatapatan yung mga kasalanan mo. No. So anong gagawin natin ngayon? Dapat na tayo magkasala uli, lagi? Dagdagan pa natin, pataasin ang antas ng kasalanan natin. Sabi niya, what a terrible thought. Yeah. Amen. Amen. Kasi pagka ikaw ay ligtas, hindi ka na ng pag-iisip mo. Yeah, amen. Lalo kang napapamangha, lalo kang napapasunod, lalo kang napapamahal kay Kristo. Amen. Dahil sa ginawa niya, hindi dahil doon sa libre. Yeah, Amen. Alam niyo yung gano'n na asal o kaisipan, ay they call it the orphan spirit. Yeah. Parang feel na palaging naubusan. Amen. Yes. Yun ang po yung orphan spirit. Yung orphan spirit, alam niyo, mayroon akong kilala, close sa akin. Actually, isa siyang Indo. Dahil siya ay lumaki sa mga foster homes. Oh. Okay. May broken family sila. So, bata pa sila, naghiwalay ang mga magulang at kanya-kanyang buhay, walang mag-asikaso pa nila dahil ilan sila magkakapatid. So, hiwa-hiwalay sila, pinadala sila sa mga foster homes. At siguro doon sa foster homes, na tinirahan nila ay Iba. meron silang yung alam niyo yung siguro pinabayaan sila para mag-survival of the fittest. So, alam niyo yung kukunin na lahat na, pupunin yung plato, yung mga gano'n. Kasi baka mawalan. Yun po yung orphan spirit. So, hindi lang po yun sa physical na pagkain. Yeah, It is just yung pong gano'n is just as an example. Yeah. So yung orphan spirit din gano'n, habang sumasagala, samantalain natin. Di ba gano'n yan? Yeah. Amen. Na hindi mo naman kailangan, pero sinasamantala mo, sige. Orphan
orphan spirit. Pero kung ituwid mo yung pag-iisip mo sa tama, at kung ikaw ay hindi naman na orphan kasi mayroon ka ng tatay na Amen. hindi nagpapabaya sa'yo, Amen. na hindi na ang pagbabangon niya ay sagana sa'yo. So hindi ka na mag-iisip ng gano'n kasi backup ka lagi. Amen. Hindi ka mawawalan. Hindi ka Amen. maubusan kahit sa karapang punta. Amen. Amen. Sabi niya, ang lahat ng akin ay iyo. Yeah. Amen. So how can you be deprived? Amen. Amen. You know why? Because it's the resurrection power. Amen. The resurrection power is the power that makes available yung mga resources na nila para sa atin. Amen. Amen. So huwag tayo magkumpara yung resources para sa kapatid mo ay sometimes is unique sa kanya. Kasi iba yung mission niya. Yeah, amen. Amen? So yung pangangailangan niya iba. Kung siya ay, ang mission niya ay sa dagat, meron siya maganda yung mga motorboat niya. So huwag ka rin mag-asam ng motorboat kung ang pinapunagawa sa lupa. Yes. Kung hindi ka lang magagawa sa motorboat sa lupa. Amen? Amen. Ganun po yun. Yeah. So ang orphan spirit, gusto mo meron siya, meron ka rin. Yeah. So meron ka, hindi mo lang kailangan. So if you are operating in the power of the resurrection of the Lord, amen, then hindi ka magkakaganon. Because you know the power that works in you will always be sufficient in all your needs, Amen. hindi in all your wants. Yes. In all your needs. Amen. So ibig sabihin, hindi ka pababayaan. Kahit sa kapangyarihan na kailangan mo, kung kailangan mo magpabangon ng mga patay, yung power na yun ay available sa'yo. That's why yung mga apostles ni Lord, I believe they have experienced raising the dead. Saan man sila naroon, karaniwan na sa kanila yun. Why? Because that's the anointing. Because that's the power of the resurrection of Jesus' life in them. Amen? At huwag din tayo mahigit sa kanila. Kasi the same power is available. Walang bawas. Amen. Hindi dahil si Paul ay ganito, ganyan. Ay, dahil ako, ganito lang ako. Ako, 10% na binigay. Hindi po. The same. Amen. Ang difference lang is mayroon silang sapat na pananampalataya Yes. Amen. para mangyari yun. Kaya kayo po, kakayanin niyo yun kung inyo pong ibuhay para sa gano'n ay yung pananampalataya ay makaabot din po sa sukdulan na kung saan ay kaya pong gawin lahat sa pamamagitan ni Kristo. Amen. 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 That's the resurrection power. Thank you, Lord. So let's go to Ay, yung alaga ni ano naging singer yan. Kanina ko makanta eh. verse 2. We have died to sin once and for all. See? As a dead man passes away from this life, so how could we live under sin's rule a moment longer? So, ang ganda ng mga how the TPT put in picture in a simple word para mag-graph natin yung sinasabi ko dito. Amen? Sabi ko dito, we have died to sin once and for all. Ibig sabihin, tayo po ay namatay na sa kasalanan. Ibig sabihin, nung hindi pa tayo born again, tayo po ay namumuhay under the power of sin. Ano po yung power of sin? Yun po yung sinful nature, natural na makasalanan, na kung saan ay napasalin sa atin dahil nagkasala po yung ating pong mga ninuno. Di po ba? Amen. At yung natural na makasalanan na yun ay kasama mo na, nung ikaw ay pinanganak, kasama na yung nature na ng tao yun. Fallen nature. Amen? Amen. So, ibig sabihin, kagaya ng bata, sabi ko lagi, kagaya ng baby na kasama nito, wala pang kasalanan yan, wala pang nagagawang kasalanan. Amen? Pero darating sa kanyang darating yung panahon na magkaroon siya ng isip, Yeah. matuto na siya magsinungaling, Yeah.
Matuto na siya mag-isip ng hindi maganda, hindi ba ba? At dahil nga nasa kanya yung natural na makasalanan, magkakasala din siya. Pero sabi ko dito, the moment na ikaw ay nagtiwala at tinanggap mo ang lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng purpose ng kamatayan ni Lord ay napasayo. Amen. Then sabi po dito, you became dead to sin. For the power of sin now no longer works. Yeah. Kasi nga yung dating buhay mo na makasalanan ay kasama ng ipinako sa krus sa Kalbaryo, kasama ni Kristo Jesus. Amen. The moment you receive Jesus, you have gone through what Jesus has gone through. Amen. Napaloob ka sa Kanya. Kung siya ay pinako sa krus, kasama ka doon na napako. Amen. Kasama kang nilibing. At kasama kang bumangon muli. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, okay, verse 3. Sabi nga, paano pa ba tayo mamumuhay sa kasalanan na even 1 minute longer than your death? Kung nabatay ka ng alas 10, di ka na pwede mamuhay ng 10 o 1. Di mo ba? Yeah. Amen. So, nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, naging realidad na sa iyo yung kamatayan ni Kristo. Amen. So, yung kamandag na kasalanan, from there on, you is dead. That's why we need to renew our mind because our mind has that hindi na kasamang namatay. Yes. Amen. Yung spirit natin lang kasamang nabuhay muli, pero yung luma natin namatay, pero yung kaisipan natin lang naiiwan. Yeah. Amen. Kaya nga, hindi nabura yung kaisipan mo, hindi nabura yung mga experience mo, yung mga nakaraan mo. Yeah. Kasi, ginagamitin ni Lord yung kaisipan para ikaw ay magsabit, Amen. para magpasako, at mabura yung mga mali, mabura yung mga kasinungalingan na nabuo sa iyong katauhan na dahil sa kasinungalingan. Amen. 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 Hallelujah. Sabi po dito, verse 3, or have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with His death? Alam niyo, sabi po dito sa verse 4, direkto natin sa verse 4, sharing in His death by our baptism means that we were co-buried with Him, so that when the Father's glory raised Christ Jesus from the dead, we were also raised with Him. We have been co-resurrected with Him, so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. Amen. Wow. Kaya nga, it's our encouragement na everyone, kung na-born again ka, kailangan mong pabaptize. Water baptize. Para sa ganoon, ang mundong ito ay maihiwalay ka na. Malaman na ng mundong ito, 10 ng mga demonyo na yan, Amen. na ikaw ay hindi na kakampi sa kanila. Amen. At ikaw na ay sumusunod kay Kristo. Amen. So because baptism, water baptism is a testimony of your faith in Christ. Amen. Yes. Amen? Pero kung hindi ka nagpabaptize, saved ka pa rin. But you are not saved from the world. Because the world does not know that you are a Christian. Only when you go through baptism, that is your testimony to this world that you have turned your back on this world and follow Christ. Amen. That's what baptism means. This coming May 13th, we will be having our baptism. 31. I'm sorry, 31. Okay, May 31st, meron po tayo water baptism. Yung kaya encourage namin po, kung hindi pa kayo napabaptize, we encourage you to, of course, hindi tayo namimili. Amen. Kasi Yes. ang water baptism is also according to your will. Amen. We will never go against your will. Amen.
Hindi kayo pipilitan, ilulog-log na gano'n. Pagka nalulog kayo, problema namin. Meron ba? Amen. So, it means, pagka nagpabaptize ka, ngayon, meron ka na experience na ikaw ay namatay kasama ni Kristo at ang libingan mo ay yung tubig. Amen. Pero hindi ka na natili sa tubig kasi nga inaahon ka namin kung ikaw ay nagpabaptize. Yes. Ano ibig sabihin nun? Kasama ka na resurrect. Amen. Ibig sabihin, operational na yung resurrection power ni Lord Jesus Christ. Amen. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, verse 5. Sabi po dito, for since we were permanently grafted into Him to experience a death like this, or like His, then we are permanently grafted into Him to experience a resurrection like His, In the new life. and the new life that it imparts. Amen. Hindi daw po ng salita Hindi dito. na malaman. Siguro hindi yung need of explanation. Di po ba? Mas matinaw ito. Hallelujah. TPT. Verse 6. Could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? Wow. Wow. Amen. So sabi po dito, yung former identity natin na makasalanan Is now. ay na-deprive na po at Amen. nawala na yung identity na yon sa atin. Amen. Kaya huwag niyo pong, hindi na po tayo tinatawag. Pag ikaw ay born again, hindi ka na tinatawag na sinner. Yes. You have been removed from that label. Amen. You're a saint. Kung ikaw ay nagkamali, kaya nagkasala, kaya mayroong way back, that is repentance and ask for forgiveness. Amen. Amen. Amen? Kung ikaw ay nagkasala, under the eyes of God Himself, ang nakikita pa rin si Jesus. Yes. Pero in the eyes of Jesus, iba yun. Yeah. Answerable ka kay Lord Jesus. Amen. That's why you need to repent and ask for forgiveness. Amen. Marila po ba? Amen. Kaya balansi po. Sabi ni Lord, sa pamamagitan ni Kristo ay nasagutan na ang lahat ng kasalanan ng tao. Napanagutan na ni Lord ang kasalanan ng tao. Mula nung siya pinanganak hanggang siya ay mamatay. Amen. So ibig sabihin, your sins are already been forgiven or dealt with, sabi nga, in the eyes of God, to the death and resurrection of Jesus Christ. But before Jesus, sabi nga, because Jesus owns you now, tinubos tayo ni Lord. Kaya nga tayo ay haharap sa Kanya. Pag namatay isang tao, pagbalik ni Lord Jesus Christ, haharap na lahat ng mga Christians. At doon po tayo niya titiisin at tutuusin. Amen? Yun po yun. Kaya nga, hindi po lisensya na dahil pinatawad na po yung kasalanan natin, ay libre ka na gumawa ng kasalanan. No. Again, that kind of mentality is not a saved mentality. Yes. Sinasabi ko po yun. Amen. Hindi po ang mentalidad pag-iisip na ganyan ay hindi po pag-iisip ng isang ligtas ng Kristiyano. Amen. Amen? Verse 7. Obviously, nakakatawa nga very obvious yung kaya sabi, obviously, a dead person is incapable of sinning. Of course. Of course. Amen. Di ba? Pagkakasala pa ba tayo patay? Hindi na. Hindi na. Kahit na ganulin mo, hindi na makakapagmura dahil hindi na nararamdaman. And if
we were co-crucified with the Anointed One, we know that we will also share in the fullness of His life. Wow. Kung ikaw ay namatay kasama niya sa kamatayan niya at siya na muling nabuhay, kasama din natin siya na ma-enjoy ng kabuuan ang bagong buhay na pinagkaloob sa atin. Amen. Amen. Linaw po eh. We know. Alam ko naman na kahit na hindi po first language nyo yung Tagalog, hindi yung sinasabi ko. Yes, been raised from the Lahat tayo marunong na mag-Tagalog o English, di po ba? At hindi lahat marunong mag-Ilocano mag-Bisaya. Yeah. Pero meron tayong common language. Yeah, Tagalog. Kasi kung hindi, magpapangasilan na ako. Ang to si Renay. Nga pula ay. Siri. Ano? As ni Siri. Nga pula. Sa Amen. inyo yun. Yung sa ano? Verse 9, and we know that since the Anointed One has been raised from the dead to die no more, His resurrection life has vanquished death, And its power. and its power over Him is finished. Amen. Wow. So, objectively, in reality, this is the truth. Amen. Wala nang kapangyarihan sa atin kung tayo ay namumuhay sa buhay ni Kristo. Amen. Kaya tayo nagagapi, nakakagawa ng kasalanan pa rin dahil pabalik-balik tayo doon sa luma. Yung luma kasi yun ang kinasalayan, gumawa ng kasalanan. Pero alam nyo, kung ikaw ay bagong Kristiyano ka na, hindi lang bago, luma, bago. Hindi na ka na masaya na nagkakasala. Yeah, amen. Totoo po yun. Yes. Kung kinalulugdan mo pa rin ang kasalanan, hindi ka totoong Kristiyano. Yeah. A true Christian may fail. Yeah. Pwede matisod, magkasala. Yes. Pero hindi na siya mananatiling masaya Yeah. sa kasalanan. Totoo po yun. Amen. Amen? Kasi mayroon ng buhay sa kanya na nagsasabi na mali siya. Yeah. That's Amen. true. At habang hindi niya inaayos yun, yung relasyon na yun kay Lord Jesus, ay babagabag sa kanya. Yeah, So hindi amen. siya magkakaroon ng masayang pamumuhay. Amen. Yes, amen. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kapag ka ikaw ay may issue kay Lord. Yeah. Amen. Kaya hindi ko naniniwala na yung isang Kristiyano na genuine na, kasi may mga nagkikristyanuhan lang. Gumagaya. Yeah. Amen? They just go with the motion. Yeah. Pag sumayaw ang Kristiyano, sayaw din siya. Pero alam niyo, ayon sa sariling kalakasan. Pero bandang huli, mapapagod siya. Amen. You know why? Kasi siya yun. Pero kung si Kristo ang namumuhay, hindi ka mapapagod. Amen. Amen? Kung gumagawa ka ng kabutihan ayon sa banal na Espiritu, Yes. kahit napagod yung katawan mo, masaya ang kalooban mo. Amen. Kaya nawawala yung pagod. Amen. I'm not saying na huwag na kayo magpahinga. Baka sabihin nyo, Pastor, ayaw na tayo magpahinga. No. What I'm saying na, kung ikaw ay gumagawa ng ayon sa kagustuhan ng Diyos, mapagod ka man, ay napapauwi ito Amen. sa kagalakan. Yes. Amen. Amen. At pagkatapos ng araw, at the end of the day, kahit napagod ka sa physical, masaya ka pa rin. Magkakaroon ka ng tamang kapahingahan. Totoo yun. May kapayapaan ka na mahihingi at matutulog. At Yes. parang pupuri sa Panginoon magpapasalamat. Amen. Amen. Totoo po yun. Kung hindi nyo na-experience yun, Experience. you question your Christianity. Experience. Thank you, Lord. Amen. Amen. That's true. Verse 10, For by his sacrifice we died to his sin's power, once and for all. But he now lives continuously for the Father's pleasure. Amen. So let it be the same way with you. Since you are now joined with him, you must continually view yourselves as dead And and unresponsive to sins.
to sin's appeal while living daily for God's pleasure in union with Jesus, the Anointed One. Amen. So sabi dito, ang isang totoong Kristiyano ay unresponsive na siya sa appeal ng kasalanan. Amen? So alam natin yan, especially those, pagka-seasoned na Christian ka na, ibig sabihin, tawag dito, totoo nga ipinamumuhay mo si Kristo, wala nang appeal sa iyong kwan. Para wala nang sarap. Yeah. Hindi mo na maintindihan. Hindi mo na buhay yun. You know what? Mayroon akong dalawang pamangkin. Nung sila ay mga bata pa, gugulo nila. Pero na-born again sila at a young age. They started serving the Lord. So hanggang ngayon, may pamilya na silang dalawa. Still serving the Lord. Amen. Mayroong one time na sabi ng tatay nila, itong mga anak ko, hindi na experience yung lumabas, manood na sini, magsama sa mga barkada. One point siguro sila, parang sabi niya, o sige ito, binigay sila ng pera, lumabas kayo. Magano. Sabi nung parang, for what, Dad? We don't enjoy that anymore. Kasi pag hindi mo na in-enjoy yung gawain sa mundo, hindi mo na in-enjoy talaga kung ikaw ay nasanay na sa mundo ng Panginoon. Amen. Amen. Totoo po yun. Hindi lang yan, pati sa mga anak ko. Kasi natutunan naman nila yun sa mga anak ko. Kaya pastora. Si pastora nag-minister sa kanila. Amen. Amen? Amen. Amen. So gano'n po yun. Wala nang enticement. Kahit anong entertainment na gawin sa iyo ng kasalanan. Wala nga. Kahit sumayaw-sayaw sa harapan mo pa. Wala talaga. Wala kang appeal. May paganon-ganon. Matatakot ka na. Amen. Ano ba ibig sabihin? Amen. Kaya ang isa demonstrate ko, parang gawin ng picture. Kasi gano'n siya. Amen. Yun nga. Alam niyo ba yung minsan sa YouTube, minsan bigla na mag-a-appeal. Yeah. Kahit mag-isa ka lang. Pag sa hindi bisa. Ba't nangyari yun? Hindi yung matitesting mo yung sarili mo. Kasi wala nakakita. Di mo ba? Amen. Kaya pag ikaw ay nalilibang pa doon, try to ask the Lord. Amen. Lord, am I a genuine believer or not? Amen. Amen. Kaya nga, yung Holy Spirit, the power of resurrection that is in you, is the guardian. Amen. Kaya kailangan activated yan sa atin lagi. Huwag yung patulugin. Amen. Kasi kaya natin patulugin. Yeah. At wala pong wala pong time na nagpapahinga ngayon. Anong ibig sabihin po noon? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat sa lahat ng panahon, ikaw ay Kristiyano, hindi yung pagka na Sunday lang, pagka Bible study lang. Pero pag nasa kalli ka, Wala na. ibang istorya. Yes. Ang nakikita sa'yo, Totoo yun. ibang yung dati mong katauhan. Yeah. O pagka nakasama mo yung mga dati mong mga kaibigan, di ba? Oh. Kung sila ay, sama ka rin, kasi nahiya ka ipalam na ikaw ay Kristiyano. Hello? Pag ganun pa yung feeling mo, may problema. Yeah. Ibig sabihin, pinapahinga mo yung power of the resurrection. Amen. Amen. Sabi mo, pahinga ka muna, pagod ka na.
Sagot kita, sabihin mo sa mali po yun. Si Lord laging may sagot sa'yo. Amen. Tawa tayo, totoo Kasi wala nang buhay yung lumang ikaw. Nangyayari. Amen? Amen. Amen. Yung po yung totoo. Ito yun. Verse 12, sin is a dethroned monarch. Wow. See? Dethroned monarch. Dati, siya yung naghahari. Yeah. Pero tinanggap mo si Lord Jesus Christ na dethroned siya. Amen. Hindi na siya naghahari. Si Lord na ang naghahari. Longer give. Kaya pag sinabi yung Lord, alam niyo yung Lord, Panginoon. Kung si Lord ang Panginoon mo, hindi na yung kasalanan, kanina ka susunod. Kay Lord. Amen. As He pleases. Di ba? So you must no longer give it an opportunity to rule over your life. Huwag mo na bigyan ng oportunidad. Di ba? Yeah. Controlling how you live and compelling you to obey His desire and cravings. So then, refuse to answer His call. Ganda ng mga wordings niya eh. Refuse to answer His call to surrender your body as a tool for wickedness. Instead, passionately answer God's call to keep you yielding your body Yeah. to Him as one who has now experienced resurrection life. You live now for His pleasure, ready to be used for His noble purpose. Remember this, sin will not conquer you. Praise the Lord. Amen. For God already has. You are not Amen. You are not governed by the law. by law, but governed by the reign of the grace of God. Who lives in you. Amen. 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 So, ang ganda ng words sabi niyo, remember this, sin will not conquer you, Great. for God already has. Amen. So, in Jesus, sin has been conquered. That's why sabi ni Lord, sabi ni Lord, be of good cheer, Yeah. Because I for I have already overcome the world. Ibig sabihin, na-conquer na niya. Yung ultimate foe is death. He conquered it when He resurrected from death, from the death. Amen. And now, that same life is now inside of you. Amen. So sabi nga, sin can no longer conquer you. Amen. So, ibig sabihin, doesn't mean na hindi ka naman kasala. Kung nagkasala ka, ang conquer kasi means, di ba, na-take over ka. Amen? So, ang conquer means na-take over ka. Ibig sabihin, susunod-sunod ka na lang. Pero ang pag ikaw ay nagkasala, ibig sabihin na hindi ibig sabihin na na-conquer ka. Pwede kang tinamaan. Pero mahihilom yun Amen. sa tamang paraan. Amen. Amen? Amen. Bumagsak ka, makakabangon ka muli. Hindi ka natin down, yung pagkabananatili kang down, conquered ka. Sabi dito, hindi ka na makukonquer. Yeah. Amen. Matipalo ka, madapa ka, tamaan ka. Ibig sabihin, hindi conquered yun. Remember, sabi nung isang general, I may lose a battle, but I will win the war. Amen. Yung battle kasi, battle sa isang lugar, hindi ka matalo doon. Pero overall, pagtapos ng gera, patalo ka. Amen. Yung po ibig sabihin doon. Si Lord Jesus Christ won the war. Amen. He lost His life. In the physical, parang talo. Matay, di mo ba? Amen. Pero in overall, nabuhay siya. Amen. Kaya, nanalo siya sa gera. Amen. Kaya, war is over sa kanya. Amen. Kaya kung siya nasa iyo, war is over. Hello? Amen. That is the beauty of the power of resurrection. Amen. 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 Let's go to Romans chapter 8. Ito na yun. Wow. Romans 8, 1 to 17. Ano natin, para bigyan natin ano.
Kasi ang ganda ng bukaran niya. So now, the case is closed. Ano yun? Yung kaso ng kasalanan, wala na, closed. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. For the law of the Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Ano po yung law of sin and death? Mayroong batas ang buhay, mayroong batas ang kamatayan. Ano po yung batas ng buhay? The law of life. And the law of life means yung pong gusto mong gawin. Yung gusto mong gawin ay hindi mo magawa. A law of death. Okay. Sorry. The law of sin and death. The law of sin means yung gagawin mo, di makakasala ka, di ba? At saka yung death, yung mga dapat mong gawin, hindi mo magawa. At yung mga ayaw mong gawin, nagagawa mo. Yun ang law of death. And He is the law of life and death. Sabi po doon, di po ba? The law of sin and death. So for God achieved what the law was unable to accomplish because the law was limited by weakness of human nature. Yet God sent us His Son in human form to identify with human weakness. Clothed with humanity, God's Son gave His body to be sin offering so that God could once and for all condemn the guilt and power of sin. So now, every righteous requirement of the law can be fulfilled through the Anointed One living His life in us. And we are free to live, not according to our flesh, but by the dynamic power of the Holy Spirit. Those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves, but those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. For the sense and reason of the flesh is death, but the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. In fact, the mindset focused on the flesh fights God's plan and refuses to submit to His direction because it cannot. For no matter how hard they try, God finds no pleasure with those who are controlled by the flesh. Amen. So, verse 9. But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. Amen. Yeah. Ibig sabihin, kung wala po yung Banal na Espiritu sa inyo, hindi ka nakikiisa, you are not of Him. Ibig sabihin, hindi kanya pagmamay-ari. Amen. Ibig sabihin, wala siya sa iyo. Kaya, it's opposite. Kung nasa sa iyo, ang nagdodominate sa iyo dapat ang Holy Spirit. Amen. Amen. Verse 10. Now Christ lives His life in you, and even though your body may be dead because of the effects of sin, His life-giving Spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. Amen. Verse 11, ito yung ganda. Yes, God raised Jesus to life. And since God's Spirit of resurrection lives in you, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Amen. Ano ibig sabihin dito? Yung katawan natin talaga is dying. The moment you are born, it's dying.
parang Diyos, di ba? Yeah. The moment na sa tayo pinanganak, tumutungo na siya sa kamatayan niya. Because all of us are, sabi nga, finite being. Meron po tayong expiration date. Di ba? Sa lupa. Amen. Kaya the moment you're born, you're going to that date. Yeah. Palapit ka lang palapit sa date na yun. Yung po ibig sabihin ito. But, ang maganda nito, kung ikaw ay na kay Kristo, yung resurrection life na nasa atin, yun ang tutulong para, sabi nga your strength, the strength of God will carry you through. Ibig sabihin, yung para mga buhay nila Moses, he lived through 120 years old. Yeah. Pero hindi po nawala yung lakas niya. Yes. Hindi po lumago ang mata niya. Kaya nga. At ang kanyang kaisipan ay alert to the end. Ibig sabihin, kung may pinagagawa sa Diyos at yun ang tinatahak mo, ibibigay sa iyo ang kalakasan. See, the resurrection life of Jesus that is inside of you will always give life to your mortal body so that you can dispense off yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen? Thank you, Lord. Hindi yung, kaya yung iba, ayaw ko na mag-reach yung ganito kasi ayaw ko na uugod-ugod ka na. Pero kung ikaw ay nakipag kay Lord, Yeah. pagka kukunin ka na, hindi ibig sabihin dahil hindi mo na kaya. Ibig sabihin dahil dumating lang. Yeah, amen. Kukunin ka na in a time na maayos ka pa. Di ba? Enjoyable yung life na yun. Amen. Hindi yung umabot ka nga ng 90, pero nung 65 ka pa lang, bedridden ka na, Wala. in-enjoy mo ba yung buhay? Hindi mo na nagawa yung mga dapat mong gawin, di mo ba? Yes. Amen. That's what I'm saying. Ito po ibig sabihin nito. Amen. The resurrection life will give life to your mortal bodies while dispensing of the calling that God has called you to be. Amen. Nasa dulo. Amen. Amen. Parang si Paul. Alam ko, nasa old age din siya. Hmm. Pero kailangan na siyang pugutan ng ulo kasi hindi siya mamamatay. Di ba? Amen. 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 Kaya pinugutan. Okay. Verse 12. So then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all. Wala nang claim yung lumang katawan natin. And we have no further obligation to live in obedience to it. So wala ka na obligasyon. Malinaw po ba? Amen. Wala ka na obligasyon kung hindi ka na susunod doon sa luma. Wala ka na kasalanan. Dapat hindi ka na mahiya. Amen. Mas nakakahiya ka na sumunod doon. Amen. Amen. Wala ka na obligation to answer to your old self. Amen. Amen. Nililinaw ni Paul dito For when you live controlled by the flesh, you are about to die. But if the life of the Spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life. See? Kaya nagka-struggle sa Kristiyano dahil gusto mong mamuhay doon sa mamamang ka sa dalawang bangka. Sabay-sabay. Mahirap yun. Ano ba, nakatungtong mo sa isang bangka? Doon sa bangka. Diba? Kailangan sabayan lang. Hindi. Mahirapit ka, mabalik ka. Di ba? Amen. Maging sakit. Kaya nga, para ma-enjoy mo yung abundant life ng life ni Jesus, pagkata isang doon ka lang, Yeah, amen. huwag mo nang pansinin yung isa. Amen. 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 At alam ko na alam nyo kung ikaw ay kinakaway-kawayan noong luma. Di ba? Amen. Amen. Totoo yun. Nakakaintindihan tayo. Amen. Totoo naman. Totoo yun eh. Amen.
Verse 14. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. Ano impulses? Yung prompting ng Holy Spirit. Yeah. And you did not receive the spirit of religious duty, Yeah. leading you back in the fear of never being good enough. See? Huwag mong titignan yung sarili mo never good enough. Yeah. Just do your best lagi. Amen. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Sumagot ka sa prompting ng Holy Spirit. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo. And Amen. do your best. That's your worship to God. Amen. Amen. And you did not receive the spirit of religious duty. Let's go. Tapos sabi niya. Leading you back. Verse, But you have received the Spirit. sabi, according to family of But you have received the Spirit. verse 15 15 pa rin, di ba? Opo. In the middle. But you have received the spirit of full acceptance, praise God, Amen. enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned. Yes. Yung sinasabi ko kanina, orphan. Hindi na kayo orphan. Amen. For as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. Hallelujah. Genuine na yun. Pag ikaw, sabi mo, Abba Father, because you have been adopted to Him, realidad na po yun. Dati kung hindi ka pa born again, faith, pag sinabi mong, Father God, Yeah. hindi ka pa naging anak, how can you call Him Father? Yes. Right? Now, legit. Amen. Legit ka na anak. Kaya pagtuwa ka, ang sarap-sarap pakinggan ng tatay. Amen. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as He whispers into our innermost being, You You are God's beloved beloved child. child. Amen. Wow, sarap pakinggan yun. Amen. Amen. My last verse. And since we are His true children, we qualify to share all His treasures. For indeed, we are heirs of God Himself. And since we are joined to Christ, we also inherit all that He is and all that He has. We will experience being co-glorified with Him, provided that we accept His sufferings as our own. Amen. Hallelujah. Isn't it beautiful? Amen. Ang linaw-linaw po ng salita ng Panginoon. And that's because of the Holy Spirit, that is the resurrection power. Kaya nga po yung po yung inantay mula nung nagkasala ang tao. Grabe yung pag-aantay ng Diyos at pinlano every step of the way so that darating yung panahon na siya ibababa bilang isang tao sa katauhan ni Kristo upang tanggapin lahat ng pahirap sa kanyang katawan para bayaran ang mga kasalanan natin lahat. So that sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay magiging available na po yung Spirit of Jesus, the Anointed One, so that He can come in. Kasi nung hindi pa namamatay si Lord Jesus, ay hindi pa pwede pumasok ang Banal na Espiritu sa ating Espiritu. Kailangan niya munang dumaan sa pagkatao, ma-experience lahat ng gutom, sakit, pighati ng tao, para pag pumasok siya, ay dala-dala po niya yung experience na yun sa pagkatao niya nung siya lumakad sa mundo ito. At by drive tayo sa victory kasi napagtagumpayan niya lahat ng pagsubok sa mundo. Amen. Napagtagumpayan niya yung pain, napagtagumpayan niya yung insults, embarrassment, discouragement, lahat po ng pwedeng harapin ng tao na experience po niya, dala-dala niya doon sa kalooban mo nung siya pumasok sa iyo dahil sa kanyang spirito ang nagtagumpay sa mundong ito. Amen. Kaya sabi niya, kaya mong pagtagumpayan ang mundong ito kasi napagtagumpayan ko na. Be of good cheer. Hallelujah!
Amen. Amen. Kaya nga. Kung ikaw nag-struggle kapatid, isipin mo na lang, bakit ka nag-struggle? Yeah. Ibig sabihin, may gustong bumalik. May gustong madaig. Yeah. Amen. At nagdadalawang isip ka. Yeah. Di ba? Actually, yun ang struggle ka, Cristiano. Yeah. Amen. That's the only struggle. Because if you just set aside the old self, Yeah. it's easy to leave. Itakip mo na yung mata mo pag mo tignan yung problema. Kasi gagapihin ka. Tiwala ka na lang sa Panginoon. Kagaya nung ni Pablo, ay ni Pedro, sabi niya, Lord, gusto kong sumama dyan. Sige, halika. Hindi sa tuloy nakita yung kay Kristo. So, ibig sabihin, yung problema, walang magawa sa kanya. Yeah. Yung waves, yung wind, di mo ba? Amen. Hindi siya nagagapi. He is walking over it. Yeah. But once na minamahal niya yung problema, Wala na. lumubog siya. Ganun po yun, ibig sabihin, just continue to look on Jesus. Amen. In all your problems, so hindi ka mag-struggle. Amen. Pagtiwala ka lang sa Panginoon kasi yung lote mo, mayroon na. Amen. Yung provision mo, andyan na. Amen. Para sa iyo. Amen. Amen. Totoo po yun. Kailan pa kayo maniwala? Every Sunday na lang, nagpapaalalahan tayo dito. Amen. Amen. Lumakad po tayo na may kagalakan. Amen. Na may katagumpayan. Amen. Ano man ang problema, kayang-kaya ni Lord. Amen. Mayroon siya nakahandang sagot. Amen. Hallelujah. Mas maganda pa sa iniisip mo. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for being alive. Thank you for being alive. Forevermore. Forevermore. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Let's pray. Thank you, Jesus. Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa iyong awat, biyaya, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na ang aming po mga salita narinig ngayon ay kagaya po nung ginawa ni Pablo na naging passionate siya na hindi lang malaman kundi maranasan. Gawin po niyo sa aming puso, damdamin ngayon, Panginoon, na hindi lang po namin hangarin na maunawaan ito, maintindihan, kundi Lord, ang katapusan ay maranasan namin ito na katotohanan nangyayari sa aming buhay. Yes, Lord. Lord, you said that we are victorious in you. Amen. And through you. Kaya Lord, we want to experience you Amen. through your resurrected life. The power of resurrection that continues to work within us to accomplish, Lord, the plans, to accomplish, Lord, the purpose in our lives. Lord, help us to understand. Amen. Help us to focus. Amen. Help us to walk by it and through it. Amen. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God.